Paano ang trato ng narcissistic wife sa kanyang husband? So ito ay to raise awareness sa mga kalalakihan. So pwede rin ito sa mga naglilibin na or yung magjowa na nagsasama ng bahagya sa apartment, sa condo, etc. etc. Kasi doon pa lang sa situation na yun, may kitaan mo na rin ng signs and symptoms ang isang babae kung siya ay narcissistic wife or narcissistic partner. Okay, so let's start. Una, laging disappointed sa'yo. Nararamdaman nyo ba to? Binibigay mo naman ang lahat, ginagawa mo naman ang lahat, pero pag umuwi ka ng bahay, feeling mo it's not enough, hindi ka nga pinasasalamatan hindi ka nga nire-recognize na ikaw ay isang mabuting asawa o mabuting husband. So walang appreciation, lagi pang inis, laging galit, laging may kulang, disappointed sa madaling salita. Another one, hindi nakukontento sa mga binibigay mo. Bukod sa disappointed lagi sa'yo, dismayado sa'yo, specifically, hindi siya nakukontento sa binibigay mo. Laging pakiramdam mo hindi sapat yung ibinibigay mo. Let's be specific. Finances. Kapag nagsulit ka ng sweldo, laging may side comment na eto lang, wala na ba tong itataas pa? 'Di ba pwedeng mag part-time ka o kaya ikaw ay magnegosyo para naman na medyo malaki-laki yung kinikita mo. Hindi yung ganito, palagi na lang tayong ganito. Napako na yata sa 30,000 or 50,000 yung sweldo mo monthly. Baka pwede natin gawa ng paraan yan. Mga ganun, no? It's a matter of motivation, pero it's manipulation actually, and also it's an abuse in a way kasi kung lagi kang ganun ang madidinig sa asawa mo paano mo paano ka ma-motivate, paano mo i-uplift yung sarili mo kung ganyan ang nadidinig mo sa asawa mo, 'di ba? Alam ko marami sa inyo nakaka-relate tungkol dito. Another one, itinuturing kang isang bata, no? Ang turing sa'yo batang paslit. Yung batang kailangan laging i-correct, puro mali yung ginagawa, binibigyan na instruction one by one. Ito step 1, itong step 2, ano na naman gagawin mo? Mga ganon. Tapos lagi kang pinagagalitan. Ganyan ang narcissistic wife or partner. Another one, lagi niya ipinaparamdam na ito ka na naman, gusto mo na naman makipag-sex, wala ka na bang ibang matinong gagawin, puro ka na lang kamunduhan, puro ka na lang sex. Pinaparamdam niya na alam mo yung nagigilty ka tuloy, pinaparamdam niya na ikaw ay makamundo, ikaw ay wala nang magawang matino, mga ganun. Siyempre, ang datingan yan, mahihiya ka nang magsabi minsan na makikipag-do ka. Gusto mong makipag-connect, gusto mo ng emotional connection. Kasi ang lalaki, hindi lang naman libog yan Ang lalaki, kapag mahal niya ng isang babae, nakikipag-sex yan, hindi lang dahil gusto niyang labasan. Nakikipag-sex yan dahil gusto niyang yakapin ng asawa niya. Gusto niyang lambingin. Gusto niyang mahalin. Gusto niyang maging isa sila sa kama. Yung kasing mga babae na nagsasabi na manyakis kaming mga lalaki, malamang kayo ay narcissistic wife. Kasi ang mga lalaki basically mga malilibog yan kaysa sa mga babae. Basically, no, hindi ko nilalahat. Pero yan ay may halong pagmamahal, no? Kasi doon napupulfill ng lalaki yun pag may halong pagmamahal may halong emosyon. Ang nangyayari kasi pinagbibintangan ng mga babaeng manyakis itong mga asawa, manyakis itong mga lalaki. In return, pinatutunayan na nga ng mga lalaki na manyakis nga sila. Kasi ganun ang ginawang yung ipinukul sa utak ng mga kalalakihan. Ayan.
So, may mga lalaki na naging manyakis talaga dahil sa yun ang ibinato ng mga babae sa kanila eh. Sinasabi ko, this is real talk ha. Okay, alam ko maraming magre-revolution sa inyo, pero ito yun eh. Okay? Alright. Okay, another one, inilalayo sa mga kaibigan mo at pamilya. Na-experience ko to. Yung kaibigan mo dati 20, ngayon dalawa na lang. Kaaway pa yung isa. Tapos yung isang natitira, sinasabi niya na, oh, ba't hindi na kayo nagkikita halimbawa ni Romel, o hindi na kayo nagkikita ni Rico. Magkita naman kayo, mga ganun kunwari. Pero sa totoo lang, yung nag-iisa mong kaibigan na yon, ayaw na rin niya na magkita kayo. 'Di ba? And yung family mo medyo unti-unti niyang nililimit yung usapan nyo, yung kapatid mo, inilalayo ka. Dumadating pa nga sa point na sinisira niya yung relasyon yung magkapatid o mag-ina o mag-ama. Kasi ayaw ng narcissistic wife na meron kang support system. What do we mean by support system? Support system is yung pagka-inaway ka niya, ay mihihingan ka ng tulong. Pag ikaw ay kanyang minaliit, meron kang pagsusumbungan o meron kang paghihingahan ng sama ng loob. Sa madaling salita, may nagbibigay sa iyo ng magandang payo, pampalakas ng loob mo. Ayaw ng mga narcissistic wife ng ganon. Gusto nila manipulated ka. Kailangan wala ka nakakausap, kung hindi, siya lang. Kasi kung hindi niya yun magagawa, yung ganong i-separate ka sa pamilya mo at mga kaibigan, hindi ka niya mamamanipulate. Kaya diba ang mga narcissistic wife, master manipulator yan. So that's the reason why sineseparate ka sa pamilya mo. Kaya pag ikaw ay niloko niya, halimbawa, iniputan ka sa ulo, wala ka ngayon masabihan na sama ng loob mo. Wala ka ngayon mapaghingahan. Kasi wala ka ng kaibigan eh. Sasabihin pa nga ng mga kaibigan mo, nasa na kaya si pare? May 5 taon na nating hindi nakakasama. 'Di ba? Sasabihin ng nanay mo, bakit kaya yung aking anak hindi na napunta dito? May 2 taon na. Ay ang lapit lang ng bahay, nandun lang sa kabilang probinsya. O kaya nandito lang sa kabilang bayan. It's because of that. Narcissistic wife yung asawa mo eh. Another one. Let's go now to another one. Okay. Laging niya sinasabi na mali ang pagpili niya sa'yo. Na-experience ko to. Ito yung sinasabi ko na nga ba eh, sabi ni daddy, wag daw ikaw ang aking pakasalan o hindi ikaw dapat ang aking naging partner. Kasi ganyan nga eh, oh. Hindi ka man lang mag-provide na maayos na bahay. Itong bahay natin, ang tagal na natin nakatira dito, hindi ka man lang bumili ng mas malaking bahay o kaya pagawa mo tong bahay. Sasakyan natin, hanggang ngayon tricycle pa rin, hindi ka makabili ng kotse. Sinasabi ko na nga ba eh, tama yung nanay ko eh. Tama yung tatay ko. Sabi nga ng kapatid ko, ano ba daw naman nakita ko sa'yo? Mga ganon. Buti pa si tapos may mention niyo yung mga lalaki sa ibang bansa. Yung mga ganito, may nanligaw sa akin si Herbert. Sana siya na lang ang sinagot ko para hindi ko nararanasan lahat ng to. 'Di ba? Mental torture 'yun. Abuse 'yun, psychological abuse 'yun. Mababaliw ka noon. 'Di ba? So, what will happen to your self-confidence? It will go down. What will happen to your self-esteem? It will go down. Papangit ang tingin mo sa sarili mo. That's the reason why you are psychologically broken. 'Di ba? Your mental health is compromised. That's the reason why pag nagtatrabaho ka, nagiging tangahin ka na nga. Nagiging tangahin ka na rin. Nagiging kang bobo sa trabaho mo kasi binobobo ka ng asawa mo eh. Sinisira yung mental health mo eh. That's the reason why. Okay. Another one, nagiging kang emotional punching bag. Halimbawa, mainit ang ulo niya, galing siya sa trabaho, ikaw ang pagbubuntunan ng galit niya. Tapos yung mga past experiences niya, sa kanyang mga past relationship, yung bawa, may mga nangyari sa kanya mga bad traumatic sa buhay niya, nung bata pa siya, nung mga past relationship niya, sa past na trabaho niya, etc. etc. Ikaw ang pagbubuntunan, gagawin ka punching bag. Okay? So, yun ang mangyayari sa'yo. Another one, meron tinatawag na queen-servant relationship. No? So, hindi ito queen to king relationship. Di ba dapat ganun yung normal? Ikaw ang hari ng pamilya, siya ang reyna ng pamilya. Hindi ganon. Siya ang reyna ng pamilya, ikaw ay katulong. Ikaw ay taga-sulit, taga-bigay ng pera, trabaho ka ng trabaho, bigay ka ng pera. Ito, kulang to. Ay, bibili naman ako maganda sapatos. Huwag ka nang bumili ng sapatos na maganda. Pwede pa yan, kahit na walang talampakan, kahit butas sa sakong yan.
Oh, bibili naman ako ng brief. Yung brief ko, no garter na, no gat. No gar na, no gar. Wala akong pakila kahit no gar, kahit bukas, kahit pa yan butas o lawitang yung ethics. Kahit butas-butas yung brief mo, basta ito, akin na yung pera mo. Ganon, no? And ikaw maglalaba, tiga saing, tiga luto, tiga tiga walis, lahat ng tiga. Hanggang maging ka ng tinga. That will happen. Another one, lagi kang tinatakot na hihiwalayan ka niya. Na-experience nyo to? Pambira ako, dati tumira sa apartment, hile-hilera yung mga apartment. Lagi ko to naririnig eh. Itong may mga narcissistic wife nakatira sa apartment. Iiwanan kita. Ganun-ganan. Bukas. Ganun lagi tinatakot yung asawa na iiwanan, hihiwalayan. Okay naman yung asawa niya. Siya itong may may something Well, ugali yan ng narcissistic wife. Another one, hindi asawa ang tingin niya sa'yo. Wala siyang tiwala pati sa'yo. So, yun ang nangyayari dyan. Ikaw ay isang alipin, isa kang katulong, isa kang batang paslit na taga-silbi sa kanya, mga ganon. So, yun ang turing niya sa'yo. Hindi, it will never happen na ikaw ay maging husband niya. Another one, last but not the least, this person is emotionally absent to you. Kaya kung meron kang problema sa trabaho, matatanggal ka na sa trabaho, madidemote ka na, o kaya nalugi na yung negosyo mo, hindi ito yung wife na po pwede mong paglabasan ng sama ng loob. Mamaliitin ka pa nito. Sasabihin nito, may utang ka, 5 milyon, nalugi ang negosyo, tanga ka kasi. Huwag mo na ako kausapin. Hindi nga alamin kung bakit ka nalugi, ano na experience mo, what do you feel, ikaw ba ay nadidepress na, nalulungkot ka, iko-comfort ka, walang ganon. Hindi ka iko-comfort, palalayasin ka pa. Sabi, wala kang kwenta, lumahis ka dito. Lubog ka sa utang, huwag mo kami damay. Ganon. Something like that. So, this person is a broken person. This wife is a broken wife. So, yun lang. Medyo mahaba na yung vlog. Hindi ko na muna masasabi sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. Actually, nagbigay na naman ako ng payo sa inyo kung paano yung atake nyo or approach nyo sa narcissistic wife. Well, this is an eye-opener. I hope that it helps dahil napakarami mga abused na mga husband out there. Akala kasi ng society, babae lang inaabuso lagi. Mali. Inaabuso rin ng mga lalaki. Basically, mga husband. Sino gumagawa nito? Mga narcissistic wife. This is Nurse Ultimatum. See you in the next vlog. Bye for now.